At ito na nga mga idol, si PCX 160 2025 model. Yes sir! Isang magpagpalang araw naman mga idol. Welcome na naman sa isang episode ng Moto Features mga idol. At syempre bibida natin, walang iba kundi si Honda PCX 160 2025 model. So ito po siya ang idol. Dito nga pala tayo sa Supreme Bike. Kung gusto nyong kumuha nito, so nandito meron po tayong available dito, which is yung black and then yung pearl white. Hindi ako nagkakamali sa kulay, okay? Check natin itong motor na to kung sulit nga ba o hindi. Okay? Welcome to Haji Moto Vlogs. Let's go. At ito na nga mga idol, si PCX 160 2025 model. Yes sir! So ito ang bagong new look. Napaka-elegante with a sporty look design. Okay, punta muna natin dito sa kanyang harapan mga idol. Syempre makikita nyo ang pinagbago niya rito na very sophisticated and sporty look na. Pero para sa akin mas cool pa rin yung una. Pero pagdating dito kasi may mga gusto talaga na plain lang, no? Ginawa lang siyang plain dito sa kanyang front head. Okay, so same pa rin naman LED. Okay, tapos LED pa rin ang gamit dito sa kanyang headlight. Then yung signal lights niya LED. So nandito pa rin yung kanyang windshield, smoke lens, and then nakalagay dito yung HSTC or Honda Selectable Torque Control. Pagdating sa unahan, gumagamit po siya ng telescopic fork. Dual path caliper naman para sa braking system with disc brake. At ang agandaan nito mga idol, ABS version na po siya mga idol. So mags po ang ginamit nito. May sukat na gulong na 110 by 70-14. So tubeless na po siya mga idol. Okay? And then pagdating naman sa likuran mga idol, ito siya. Ayan, napaka-solid ng kanyang design dito. Para siyang X talaga, no? PCX. So LED na rin ang gamit niya rito mga idol. LED din all over. Tapos nandito yung reflector niya. Tapos ang suspension niya rito, okay, gumagamit ito ng dual shock absorber with sub-tank mga idol, na gold plated mga idol. Disc brake po para sa kanyang braking system with one path caliper. And 130 by 70-13 ang sukat naman ng gulong para sa likuran. Okay? Nandito yung tie hugger niya mga idol. Yan. So iwas putik. Then pagdating naman sa gilid mga idol, nakikita natin yung kanyang muffler with cover na plastic. Okay? Tapos dito yung muffler niya, meron po siyang dalawang paint tone na matte, then yung matte silver. Okay? So dito naman gumagamit po siya ng liquid cooled at dito yung kanyang radiator. At isa pa sa pinakaganda dito sa PCX, yung kanyang chrome pillion footrest mga idol. So pag naka-flip in, so para siyang kasama sa fairings. Pero pag naka-flip out, ito yung parang Honda, no, na logo. Parang pakpak siya. Okay? Ayos. So nandito pa rin yung kanyang very premium na PCX 160 logo. So naka-impose po siya with color na gold. Wow. So same dito sa kabila mga idol, PCX 160 premium ang design. Then meron pa rin siyang pillion dito. At so ito nga pala yung magamit ng ESP Plus na kung saan 4 na barbula po ang kanyang gamit. Okay? So dito naman yung crankcase niya with color na silver. Then black. As ang kagandaan nito, wala na po siyang kickstarter. Syempre, gumagamit po siya ng ACG or alternating current generator, na kung saan mas malaking or mas malakas na kuryente ang dulot nito, na hindi mo na kailangan mag-kick-kick pa. Pang old school yung mga idol. At dito naman yung kanyang side stand with side stand kill switch mga idol. So just in case na nagmamadali ka at nakababato, hindi po andar yan. So kailangan nyo itaas para umandar. So ito pa rin yung kanyang flat footboard mga idol. Okay? So yan ang pinagbago niya. Ito, meron na siyang cover, hindi siya naked. Pero para sa akin lang ha. So mas maporma at very unique yung naked. Pero kasi sumasabay si Honda, pagdating siguro mas marami ang gusto na merong cover na handle. So ginawa niya to para sa mas nakakarami. So goods naman siya, maganda naman siya. Tapos na dito yung kanyang logo na Honda. I think ito yung selector ng dito sa kanyang panel, okay? Then nandito meron po siyang selector dito, yan. Meron po siyang horn, meron po siyang turn lights. Tapos meron po siyang pass switch mga idol. Ayan.
Dito naman sa kabila, meron siyang idling stop system. Syempre, equipped na rin siya ng idling stop system. Then, meron po siyang hazard, then electric starter button. Pagdating naman sa console panel, gumagamit po siya ng digital panel. Wow, napakaganda. Kahit hindi mo buksan, kala mo tablet, di ba? So, very informative ang mga meter at gauge or mga kahit anong information na dapat mo malaman na makakatulong sa motor mo, okay? Okay? Pagdating naman sa controls mga idol, so andito yung throttle control with brake lever sa unahan at ungrip with brake lever sa likuran. So wala po siyang clutch at cambio kasi fully automatic transmission po ito na kung saan recommended ito sa mga baguhan or lady rider na napakadaling imaneho. Pwede siyang pang daily use mga idol. Pagdating naman sa kanyang convenient features, unahin natin dito sa kanyang pocket na merong cover. Yes sir. So safe na safe ang mga gamit mo just in case na meron kang pwedeng itago. Andito yung susi niya. Later on na yan. So meron po siyang USB charger. Okay, USB siya, hindi po siya power socket outlet. So USB charger po siya. Na kung saan hindi mo na kailangan bumili ng USB adapter para lang mag-charge. So okay na po siya. USB type na po siya. Okay? Equipped na po ito na keyless system na kung saan remote control na lang. Ito po yung remote control niya mga idol. So ang kagandahan nito, meron po siyang anti-theft or answer box system na kung saan mas safe ito sa mga magnanakaw. Meron po siyang fuel and seat opener button na very convenient gamitin. Meron siyang fuel. Ito yung fuel refiller niya na nasa harapan, nasa yag bolts area na nakaharap. So hindi mo na kailangan tumayo. Pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin na dalawang tone ang binigay niya rito sa kanyang cover, which is yung black and yung gray. Okay? Dagdag premium din ang design dito sa kanyang cover na mayroong stitches. Okay? So kasya yung mga malalaking yag bolts, ECOP and packs. Then pagdating naman sa grab bar mga idol, very sophisticated, para siyang kasama sa fairings mga idol. Oh, yan, oh. So makikita mo sa mga layuan, makikita mo na very premium ang kanyang galawan dito. Bago ko makalimutan, meron pa siyang binago rito sa kanyang front head. Makikita natin na mayroong extension dito pala. Yan. So nakita ko lang. So yun lang naman. Dagdag forma, dagdag bulky. So pagdating naman sa presyo, pag-usapan natin via Supreme Bike. Okay? So ang presyo nito, PCX 160 ABS version ito. Okay, meron po siyang cash na 157,900 pesos. Ang pinaka last price 154,900, okay? So down payment naman ito for installment 27,735, then 1 year 14,841, 18 months 10,929, and 2 years 9,076. Sa mga nagtatanong kung ano yung mga freebies nito, 3 years free registration, 1 year free services, 2 years warranty or 20,000 kilometer engine and wirings, 1 year TPL insurance, then less 500 pesos kung maaga ka or on due date ka magbayad. Ang dami, di ba? Nakakaloka. At ayun, sa tingin nyo, sulit nga ba ang PCX 160 2025 model? I-comment mo na yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video nito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Yes sir, ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.